Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at subaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay June 2, 2026. Kapag June, ano ang ating naalala? Kapag tayo po ay estudyante, malapit na ang araw ng pasukan. Ayan. At kapag yun din, dati nang tayo ay nasa probinsya, kapag yun ay simula na ng tag-ulan. At dito po sa Metro Manila, kanina pabugso-bugso ang ulan. At yung pong sobrang traffic dito po sa Along Dr. Santos Avenue ay talaga naman ramdam natin ang traffic. Mabuti na lang hindi natin dinala. Ay, wala pala tayong dadalhin. Mabuti na lang at tayo ay nakamotor lamang. Kaya tayo ay pasingit-singit ang labanan. At batid po natin na mainit din. Ayaw na sana nating talakayin ito, pero mas magandang iparating natin ang ating saloobin. Dahil dito sa batang Meow, ito pong si Kiko Barsaga, na tila ngayong araw ay nagtapos ang kanyang termino. Hindi, nagtapos ang kanyang pangsyon diyan po sa loob ng Kongreso. In short, siya po ay terminated na. Parang kumpara sa paralam, parang na-expelled. Di ba kapag ikaw ay estudyante sa isang paralan na hindi ka marunong sumunod sa rules and regulation, house rules. Di ba? Lalo na pag private, matatanggal kang wala sa oras. Ito naman si Kiko, parang doon po sa educational background niya, ay tila sanay naman siya sa ganito Sanay naman siya doon sa na hindi nagtatapos dahil pabago-bago siguro ang isip, pabago-bagong kurso ang kanyang gusto. Kaya yung pinakauli ay tila napunta doon sa veterinary. Meow. Ngayon, pinagbutuhan na yung 3 taon niyang termino, supposed to be sa unang termino, at magtatapos po ito sa 2028, parang umabot lang po siya ng 10 buwan, kasi umupo siya July 1, nasuspindi na siya dati. So, at least siya po ay hindi natin pwedeng tawagan na estudyante ito dyan sa loob ng Kongreso, dahil siya naman po ay miyembro ng Kongreso. Ibig sabihin, siya po ay isang honorable. Siya po ay isang honorable congressman of Congress.
Kaya lang, parang hindi naging smooth ang kanyang pagka-honorable, ano? Dahil halos ah, 10 buwan lamang siya, ay siya po ay muling hindi na makakaapak sa Kongreso dahil siya nga po ay tuluyan ng tinanggal or terminated na. Dahil kilos, asal, ay tila hindi talaga naging tugma. Isipin mo ha, nasa loob siya ng Kongreso. Tapos sinasabi niya, nandito na naman ako sa loob ng crocodile farm. Kawawa, ano ba nangyari sa Kiko na to, ano? Nasa loob ka ng, nasa loob ka ng Kongreso. Ngayon, magla-live ka, magsasalita ka. Kakaunti yata ngayon ng mga crocodile. Kakaunti ang nandito. Loko ka talaga, Kiko. Hindi ko alam kung gusto kitang gawing idol, eh. Hindi ko talaga alam, idol. Isipin mo, nasa loob ka ng Kongreso kung ano ang pinagsasabi mo. Parang wala ka yata sa hulog, eh. Kaya yung mga kasama mo, yung mga honorable talaga, yung mga kagalang-galang, hindi tanggap ang pinaggagawa mo yan sa loob. Oh, di ba, isipin mo, kasamahan mo mismo. Lahat naman kayo nakabarong. Lahat kayo mga sinasaluduhan ng mga empleyado ng Kongreso. Sinasaluduhan kayo ng mga security guard dyan sa loob. At pagpasok niyo pa lang, binubuksan na kayo ng pinto. Doon po sa inyong opisina may mga security guard. Binabantayan kayo dahil kayo po ay mga kagalang-galang. Pagkatapos, pag nasa loob ka na, kung ano-ano ang pinagpo-post mo, kung ano-ano ang pinagbablog mo. Kaya lang, Kiko, bata ka pa naman. Pangalawa, mayaman ka naman. Di ba? Kaya kung ikaw ay tuluyan ng hindi papasukin sa Kongreso, isipin mo 2 taon, ano? Kung magkano ang sweldo ng isang congressman, may 300 ba? 300,000. Ang problema po doon, Kiko, yung distrito mo, kung ano mangyari, papalitan ka ba, magkakaroon ba ng eleksyon dyan sa distrito mo? Kasi siyempre yung mga proyekto dyan na supposed to be may tulong mo dyan sa yung nasasakupan, ngayon wala ka ng sweldo, wala ka pang proyekto. So, paano yung distrito mo? Kung ako lang tatanungin ko, binuto ka nila, pagkatapos nang ikaw ay pinagkatiwalaan, pagdating doon sa Kongreso, akala mo, yung pinasukan mo, akala mo magja-jack empoy lang kayo doon? Akala nyo magtatago-taguan lang kayo. Akala mo kayo po ay magkakaroon lang doon ng luksong tinik. Ano ba talaga? Kiko? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Ako nung una mong
una mong galawan eh, sabi ko sa'yo, sa una mong galawan, tuwang-tuwa ko sa'yo dahil sabi ko ito na yung kabataan na sinasabi nga na ang kabataan ay hindi pa susupil. Ninuman, tama ba yun? Akala ko ikaw na yung kasagutan doon sa binitawang salita ni Gat Jose Rizal. Ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Kaya lang, umabot lang ng 10 taon, sinibak na sa Kongreso. Bakit ganon, Barsaga? Diba, ikaw naman ay ang tatay mo, batikang mayor ng Dasmariñas, batikang congressman ng Cavite, at ang nanay mo naman ay naging congressman din, at sa kasalukuyan siya po ang mayor diyan po sa Dasmariñas. Napakaganda ang kanilang ipinakita kasi halos hindi na kayo napapalitan. Ang tagal-tagal ng nanunungkulan ng mga Barsaga dyan sa Dasmariñas City. Kapag tayo ay dumadaan dyan ng gabi, una, maganda palagi yung mga ilaw sa kalsada. Yung mga paro-paro na talagang kitang-kita yung paro-paro festival dyan sa Dasmariñas. Mataas ang respeto ng mga taong bayan sa pamilya Barsaga. So ang tanong, yung kilos at galaw mo sa loob ng Kongreso, saan mo ba yan napulot? Yung paninindigan mo sa loob ng Kongreso, yung paninindigan mo pabor sa mga Duterte, at sinasabi ko nga na ikaw naman ay produkto ng mga politikong tao, mga lingkod bayan, mga kagalang-galang. Pero nang ikaw ay makapasok diyan sa loob ng Kongreso, anong nangyari? Parang lahat na, damay-damay na. Di ba wala kang sinasanto kung tutusin. Sasabihin mo, the crocodile. Sasabihin mo, yung pangalis. Sabihin natin, yung galawan mo parang pangaliposta. Yung galawan mo pang-asar. Pero ang pinagkaiba kasi congressman ka Okay sana kung ang isang Kiko Barsaga ay katulad ko lang. Na kahit tayo ay laging nasa kalsada, tayo ay nagbibigay ng opinion, tayo ay nagbibigay ng kaunting pagpapatawa, walang problema kasi hindi nga ako congressman. Diba? Pero ang isang congressman na katulad mo, Francisco Kiko Barsaga, na talagang isang lehitimong halal ng taong bayan, sana kinontrol mo po ito kapag nasa loob ka ng Kongreso. At siyempre, for delikadisa rin, sa dami ng congressman sa loob ng Kongreso, malamang yung sinasabi mo, marami nga dyan. Pero ang question kasi dyan,
ay hindi naman po lahat, talagang sila ay magnanakaw. At marami naman po tayong kilala na sila po ay matutuwid. Sila naman po ay nagsiservisyo talaga sa tao. Sila naman talaga ay bumababa doon sa kanilang distrito, bumababa doon sa kanilang komunidad para maghatid ng tamang serbisyo para sa bayan. Sabi nga nila, tulad ng sinasabi nyo na para-parehas, ako ay naniniwala naman dyan. Para-parehas po sila na naglilingkod sa taong bayan. Di ba? Subukan mong sabihin na sila ay korap. Kung hindi ka pagagalitan, in a positive side, mas gugustuhin natin na makapagserbisyo sila sa atin kaya sila ay direkta nating uhusgahan na hindi naman po siguro tama. Ngayon, ano ang aral? Ano ang aral sa Batang Barsaga? Ganito yan. Sabi nila, kung ano daw ang puno, ay siyang bunga. Bakit itong si Kiko, bakit ang kanilang puno ay matuwid, ang kanilang sangay matuwid, bakit yung bunga ay mapait? Bakit parang malayo, hindi yata, hindi tugma, no? Di ba, hindi tugma ang kanyang galawan bilang lingkod bayan. Na miyembro ng Kongreso. So, tama na tayo kay Kiko. Kiko, kung saan ka man patutungo, kung ikaw ba talaga ay tuluyan ng itakwil, tuluyan ka ng iban sa loob ng Kongreso, kung hindi ka na maghabol, dahil may sariling internal rules naman ng Kongreso, hindi naman gagawa yan ng labag sa batas dahil nga kayo ay tagagawa. Kung wala ka ng balak maghabol pa sa sa Supreme Court, malamang final and executory na ang desisyon po ng kapulungan na ikaw nga po ay totally out na sa Kongreso. Ikaw naman, sabi mo nga, marami ka naman pusa, marami ka naman inaalagaan, baka pwedeng sila ay inyo laging kasama dahil sabi nyo nga ay ikaw ay isang meow-meow. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay magbibigay ng isang maiksing patalastas, Mr. Chairman. Paranaque Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar
latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa, makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Sweetheart? Sweetie! Sweetie, makinig ka sa akin! Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa heroin. Drug. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Ayan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:33 ng gabi. At yung pong nasa online regards po natin yung itong ating kaibigan na si John Harold Padilla. Ito po ay magandang lalaki po yan. At magaling po yan mag-set up ng sound system ng Public Information Office of the City of Paranaque. At ito pong si Ranil Oribok. Ranil Oribok. Kung saan ka man, regards po kita. At, what happened? Ayan. Gandang lalaki pala ni dati. Kwento ko lang po sa inyo ng kaunti doon sa ating mga nasa online Alam mo, ang uli kong napanood na sine yung nagbayad ako
Oh, magkano ang siniyata noon? More or less 200. Di ko na masyado matandaan kung magkano yon. Ang napanood ko po yung ang Panday. Oh, naalala nyo ba yung Panday? Ang Panday, nagkaroon po yan ng pelikula si Jingo Estrada. At napanood ko po yun dito sa Airport Mall. Nasa kasamang palad ngayon ay sarado na. Wala na po yung Airport Mall. So matagal-tagal na kung hindi nakapanood ng sine, yung nagbabayad ako. Oh, yun ang pinakauli kong napanood, yung pong pelikula nitong si Senator Jinggoy Estrada. Hindi natin alam kung ito bang pangyayari kay Jinggoy, ito ba ay kanyang kapalaran? Ito ba ay dahil sa kanyang tigas ng kanyang paninindigan? O kaya parang hindi naman ako naniniwala na sabihin natin na guhit ng palad ni Jinggoy na makasuhan ng 3 beses na plunder. Oh, di ba? Kasi pangatlo na yan eh. Di ko matandaan totally yung kanyang date kung anong taon, pero basta pangatlong beses na yan, nakasuhan na plunder itong si Estrada. At ibig sabihin, veterano na rin po sa ganyang problema. Veterano na rin siya sa loob ng kulungan kung kinukulong nga. Dahil pangatlo na niya nga po itong kaso sa usapin ng plunder. Pandarambong po yan pag tinagalog nyo. Oh, pero parang kapag Tagalog kasi parang hindi tanggap. Plunder. Mas maganda siguro Englishin na lang natin, ha? Oh, gawin na lang natin plunder ang kaso ni Jinggoy para kahit papano hindi naman masyadong garapal. Oh, so kanina ay kahapon ay talagang hindi na umubra yung tigas ni Tingke. Oh, dahil ang sabi niya, erespeto mo, erespeto ninyo ang aming institusyon bilang isang independenteng institusyon batay sa ating saligang batas, sabi nitong si Cayetano. Oh, di ba siyempre kabaro, kaibigan, kakampi sa majority, talagang gusto niyang iparamdam ang kanyang pagmamahal sa kanyang kakampi. So, no question tayo dyan kasi kapag kakampi mo dapat sa oras ng kagipitan, samahan mo. Oh, pero ang problema, nandiyan sila sa oras ng kagipitan habang inaaresto pa lang. Pero pagdating sa loob ng kulungan, hindi na sila kasama. Oh, di ba? So, sabi nga nung mga kausap ko, mula nung magkaroon ng majority 13, nagkandamalas-malas na sila. O, di ba? Kasi ang bilang nila is majority 13. Ayaw ko naman sabihin na number yan ni Ayaw kong sabihin na number yan ni Judas.
O, di ba? Kapag sa elevator, bawal ang 13. Pag sa hagdanan, hanggat maaari, walang 13. O, di ba kasi sabi nila, pag 13 daw, ayaw din nila magkaroon na Friday 13. O, dahil sabi nga nila ay hindi magandang numero. O, pero alam mo sa 13 na yan, ayaw ko naman masyadong patulan din na sabi nila, malas daw. O, di ba? Katulad ni Jinggoy, dahil doon sa pagsama niya sa majority na punta sa 13, talagang inalat siya kasi saglit lang. Umarangkadang kaso niya, ngayon nasa loob na siya ng kulungan. O, di ba? Si Bato, dahil doon sa pagsusumikap niya na makumpleto yung numerong 13, siya po ay nagkanda, sabit-sabit, nagkanda pa, dapat. At ngayon ay tila marami na ang naghahanap sa kanya. Dahil siya po ay talagang may warrant of arrest na mula sa ICC. So, hindi rin siya sunerte. At mayroon din pong kasalukuyan hinihimas. Kasalukuyang hinihimas ba ha? Dahil kapag hindi ka magpahimas, baka ikaw ay magkaroon din po ng warrant of arrest. So kapag hindi, sabi nila ha, hindi galing sa akin yan ha, baka tatanggihan niyo ako, itatanggi ko kayo ha, tatanggihan ko kayo. Sabi nila, ito pong si Chess Escudero, di ba? Ito pong si Joey Villanueva. At sino pa? Mayroon pa, di ba? Sabi, kasalukuyan po itong hinihimas. At saka yung isang matas din po ang ano nito, digdidad eh. Kasalukuyan pong hinihimas dahil dapat lang na magpahimas sila. Kasi kapag hindi sila magpahimas, ay rihas na bakal ang kanilang hihimasin din. Oh, ngayon, di ba? Ano pala ngayon? 2026 pa lang. 2 taon pa manunungkulan ang administrasyong Bongbong Marcos. Na itong sa administrasyon ng Bongbong Marcos, marami dito ang sunerte. O, di ba? Marami ang ayuda, IX, AKAP, at iba. So, maraming nabuhayan kaya yung pong yung tinatawag na tupada, tong-its, bingo, scatter, ay talagang buhay na buhay. Dahil marami pong ayuda na ipinamimigay ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. No question po sa kanyang pamimigay. Una, masipag naman talaga. Pangalawa, kita nyo naman kahit siya ay inaaway ng inaaway, ayaw niya pa rin pong patulan. O, di ba? Kasi ang masama nga naman, kapag pinatulan mo, di lalong sasama. Oh, kaya ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos, trabaho para matapos na ang kanyang termino sa 2028. Ang inyo pong lingkod, paulit-ulit na natin sinabi, dahil ito naman ay halal ng taong bayan, sa ayaw at sa gusto niya, bababa naman siya ng 2028.
Bakit kasi wala kayong ibang ginawa? Awayin ang presidente. Presidente ba naman yan ng Republika ng Pilipinas? Pagkatapos lalaitin nyo lagi, hindi nyo pinapakita yung pagpapahalaga ng presidente, talagang may tuturing natin na bawat bumangga, giba? Okay. Di ba? Kita mo na. Ayaw ko nang ulitin pa yung nangyari kay Pangulong Duterte. Ang tagal ng bakasyon niya doon sa dahig. Yung pong mga senador na pasiga-siga, ayaw nung tinatawag na forthwith. Di ba? Ayaw nila lang tinatawag na forthwith. At ayaw nilang ma-impit si Sara. Yung pala'y sila'y namumuro doon sa usapin ng flood control. Di ba? Sila po pala'y may tinatago-tago din na pasok sa katiwalian. Kita nyo na, yung nasa harap ko, ito pong si Jinggoy, pasok sa plunder. Si Agimat ng Cavite, Bong Revilla, pasok sa plunder. Ito pong Tistaman, Hallelujah Villanueva, pasok sa plunder. Ganun din po itong kababayan ko na love si Hart. Ito pong si Ches Escudero. Yung pagkakalam ko po niyan ay talagang tuwid na tuwid. Di ba? Wala akong masabi sa tao na yan. Yung pala dumingwat din. Sabit din sa flood control. Para sabi nga ang mga galawang ganyan, alam naman natin yan, tagal-tagal na yan Sabi nga ni sino yung kontraktor? Yung babae? Si Diskaya, di ba? Sabi ni Diskaya, bawat nakukuha namin proyekto pinaghahati-hati naman yan Hindi lang naman sa amin napupunta. Di ba? Kami ay kontraktor, kami ay ginagamit lamang. Pero ang totoo niyan, mas malaki pa ang napupunta doon mismo sa nagbibigay ng kontrata. Di ba yun ang sinabi ni Diskaya naman? Kaya, kung ang presidente pinag-iinalaan ninyo, ang senador pinag-iinalaan ninyo, ang mga congressman pinag-ihinalaan ninyo na tumitiba. Dati kapag tumiba yung isa, namamalato kayo. Di ba? Kapag tumiba si senador, namamalato kayo. Kapag tumiba si congressman, namamalato rin. Ngayon, iba ang galawan. Ang akin ay akin, ang iyo ay akin pa rin. Kaya mabigat. Pagdating naman kay Senador Estrada, kung sano, siya, yung may masteral na po siya di ba? Nakailang taon na siya bilang senador. Naging mayor siya. Sa usapin ng public service ay talagang sobra-sobra na. Kaya ang tawag na nga sa kanya, Master of Plunder. May masteral na. Ang sabi nila, hindi galing sa akin yan, Harold,
Baka sabihin ninyo ako ay nagbibintang. Wala tayong bintangan, ha. Si Jinggoy ay kinasuhan na ng 3 beses. Hindi bintang niya. Oh, di ba? Hindi po bintang, Senador. Kaya kung ang ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa'yo, ikaw po yung number 1. Oh, number 1 na nakatatlo kung saan ikaw yung, kung sa marathon, ikaw ang nagwagi sa marathon. Oh, di ba? Itong kaibigan natin na si Ramil Obra, ito po ay magandang lalaki. Ang advantage po niya, magandang lalaki na mabait pa. At sa usaping pakikisama, sa usapin ng samahan, talagang dabis po itong si paring Ramil Obra. Kaya, regards ko po kayo, yung team sound system of the city of Parañaque, regards ko po kayo. Alam nyo po, idol, alam mo, mas pasensya ka na, Jinggoy, mas idol ko si Robin Padilla. Kasi sabi ko nga sa inyo noon pa, si Idol Robin Padilla, kapag kami nagkikita niyan, malayo pa parang malakas ang magnet niya, parang hatakin ka papunta sa kanya, lalong-lalo na kapag kasama niya si Mariel. Diba? At saka, alam mo si Idol, marunong magbasa ng tao. Si Idol Robin Padilla, kapag walang-wala ka, siya na mismo ang kusa mag-abot sa'yo. Kaya dapat palakpakan po natin si Idol Robin Padilla. Kaya, pagpasensyahan mo na, Jinggoy, sabi ko nga, kung tumakbo si Robin Padilla ng Vice President of the Republic of the Philippines with Vice President Sara Duterte, baka maiwanan ka si Robin maging Vice President, ikaw, nakakulong. Di ba? Kaya baka maghiwalay ang inyong landas. Pero wag na masyado natin bigyan din si Robin kasi tila nangangamoy din ang kanyang kaso ng CIDG dahil sa pagmamahal sa kanyang kaibigan na si Bato de la Rosa, ay tila magkakaroon din po ito ng kaso. Pero hindi plunder, ha? Obstruction of justice lang ang kanya, kaya hindi po ito kabigatan. Kayang-kayang piyansahan ni Idol Robin Padilla. At saka, hindi naman lingid sa inyong kalaman nung siya ay makasuhan ng illegal possession of firearms, di ba? Diyan sa lugar ng Nueva Ecija, no? At ang kanyang presidente pa noon, yung tinulungan niya, yung malakas manabako. Di ba? Yung malakas manabako, kapag tumalon, antas pa. Tila hindi siya tinulungan, kaya nang siya po ay nahatulan, siya naman po ay nadala dyan po sa National Bilibid Prison. Kaya itong si Robin talagang, sabi nga kung ang kanyang pinagdaanan ay talagang mabigat na rin. Pero yung iba naman niyang pinagdaanan, sarap buhay. Diba? Isipin mo ba naman sa ganda ni Mariel, isipin mo batang-bata napunta sa kanya, di ba? Kaya swerte si Robin. At saka ngayon senador siya. Kaya magandang kanyang pinagdaanan. So congratulations kay Robin. Sana maghiwalay kayo ng landas ni Senador Jinggoy, ikaw mapunta sa Vice President at eto pong si Senador Jinggoy Estrada mapupunta doon sa Riyadh na bakal. Okay, so regards po natin yung pong ating mga kaibigan na nasa online, ha, at pagpasensyahan nyo na po at medyo mabilis po ang takbo ng ating
internet at bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng isang patalastas mula po sa Drug Free World International. Okay, so regards po natin yung mga nasa online ha. At ang susunod po nating tatalakayin ay tungkol dito kay 10K. Okay na? Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong. Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. 50. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Media Patrol. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:57 ng gabi. At okay, tuloy-tuloy na po tayo at ang ating pong pag-uusapan naman, pakpiyaw-hapyaw lang diyan po sa Senado. Para hindi naman tayo masyado malate sa usapan. Ito pong si tawag nito. Ito pong si Senate President 10K Cayetano. Ano na ba nangyari sa Kongreso natin? Ano na nangyari sa Senado natin? Nang mag-walk out yung 11 dahil sa ayaw nilang magkaroon ng botohan tungkol doon sa pagpapalit ng internal rules tungkol po sa usapin ng impeachment trial. Ano sila kung sano nagtampo dahil bakit kayo mag-walk out? Ayaw nyo na ba magtrabaho? Di ba? Nag-walk out yung 11. Hello, sir. Di ba? So, ang akin lamang
Basang-basa na ang nangyayari sa Senado. Kahapon, hinuli si Jinggoy. Asan ako dyan? Wala nang sesyon kahapon sa Senado. Pagkatapos, sinundan ngayon. Dahil ito pong si Senador Tinky Alan Cayetano ay tila talagang nagmamatigas na ayaw magkaroon ng sesyon ng Senado kahapon ngayon. At tila ang susunod ay sa Huwebes, ay tila sila po ay magpaparamdam na. Bottom line, sa kanilang ginagawa diyan sa Senado na tila nagmamatigas both side, tila feeling nila na sila talaga ay siga, wala na silang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao. Diba? Kasi sa ngayon ang bilang yan kung tutusin 11-12 na lang dahil yung dalawa, yung isa nasa kulungan, yung isa nagtatago. So ang bilang ng mga ito 11-12 na lang. Kaya kapag may tumawid na isa o dalawa, yung pagka-Senate President at saka yung mga committee na dyan sa Senado ay tila magbabago na naman. At ang mahirap dito, na tila ang unang namumuro, ito pong posisyon bilang Senate President, nito pong si Senador Tinky Alan Peter Cayetano. Dahil nakadali na sila, naka-score na sila ng 13-11 eh. Dahil nga po dun sa preparasyon, doon sa trial o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya lang, yun na nga nangyari, hinihimas na nga kayo eh. Hinihimas na nga kayo. Kaya lang, ayaw niyong magpahimas. Kaya nagkaroon ng marathon na mga iba't ibang kaganapan diyan po sa Senado. Kayo naman ay ang tunay na nakakaalam diyan eh. Kung ano talagang tunay na interes ninyo diyan sa Senado. Magprotekta ng mga taong lumalabag sa batas. Magprotekta ng mga taong kinakasuhan dahil di umano sa korupsyon. O kaya kayo ba ay maging kayo ba ay talagang nasa puso ninyo talaga ang paglilingkod sa tamang landas o sa tamang paninindigan, o kaya ang nangyayari dyan po sa Senado ay talagang kampi-kampihan na lang, bilang sa bilang na lang ang pinag-uusapan. Wala na sa inyong pakialam kung anong mga batas ang hindi nyo maipasa. Di ba? Ang dami-dami palang batas na dapat nyong bigyan priority dahil nga sa una, nasa krisis pa tayo. Pangalawa, magtatagulan na naman. Marami na naman problema ang kakaharapin ng ating bansa. Pagkatapos kayong tagagawa ng resolution at batas na dapat ay gawan ninyo ng pamamaraan na matapos o maisabatas, kayo ay natutulog. Kayo ay nagngingit-ngit. Kayo ay nagtatampo. Dahil yung isa ay nabitbit na doon sa kulungan, kaya mas ginusto ninyo na magpahinga ngayon at buka, ang kahapon at saka ngayon, na walang sesyon dyan po sa Senado. Ngayon, kayo ay nawala dyan sa loob ng Senado. Di ba? Nawala kayo sa loob ng Senado, yung 12
So nakabilo ngayon yung minority. Ano ang sabi ng minority kahapon? Nawalan daw sila ng aircon. Nawalan sila ng wifi. Oh, di ba? Nawalan sila ng wifi. Oh, pagkatapos ang sabi ni Rapi at saka ni Erwin, ang Senado, ang minority, welcome na welcome. Ang gustong lumipat sa kanila. Oh, di ba? Welcome yung 11. Pero yung pang-12 na si Alan Peter Cayetano ay hindi welcome. Oh, di ba? So, ang punto nung 11, dahil sinasabing nyo nga na ang loob ng Senado na yan ay isang institusyon na dapat ingatan, dapat ipaglaban, bakit kayong 12, 2 araw na ayaw nyo magpakita sa loob? O parang sinabi na, inyo na ang bataan, suko na kami, patago-tago nga lang. O, di ba? Tahanan ninyo yan Senado. O, tahanan ninyo yan. Pagkatapos, inabandonan nyo na. Hindi na kayo nagsipasok ng 2 araw, baka bukas pangalawa, hindi na rin kayo makapasok sa Senado. O, di ba? Kasi pagdating ng 2028, may eleksyon. O, yung iba dyan ay papasok doon sa may rehas na bakal. Yung iba po ay tinatawag na yung tinatawag na re-electionist naman. Kung hindi na kayo iboto ng taong bayan, malamang tuluyang kayong mawawala dyan po sa Senado. O, di ba? Mabuti pong si kaibigan na itong si kaibigan natin na si Ramil Obra. Ayun, aray ko kap. Ang sarap pakinggan. Ano kaya kung magbilang anghel ka, no? O, di ba? Ngayon, ang akin lamang, kaya natin ito pinag-usapan. Dahil nga po sa yung nangyayari po dyan sa Senado, hindi naman lahat yan nagsimula sa Senado lang Ang totoo niya, nagsimula yan mula nung eleksyon noong 2022. O, di ba? Doon niya nagsimula Unit team. O, kita mo na? Parehas nanalo ang unit team. O, ngayon, sino ba yung mga nasa unit team na yan? Kampo ni Vice President Sara Duterte. Kampo ni President Bongbong Marcos. Kayo mismo nag-aaway-away. Oh, ngayon, 4 na taon na nakaraan ay, 4 na taon nang nakakaraan. 2026 na ngayon. Kayo na po nagrarambol-rambol dyan sa Senado. Nagrarambol sa executive branch. At ganun din po sa Senado, sa Kongreso, dahil po dyan sa nangyari na pagpili natin ng palpak na yung palang unit team nila nagpa-plastikan lamang pala. Hindi pala nila bit-bit ang puso. Pusong may pagmamahal sa kanilang makasama sa unit team. Yung pala ay onsihan. Oh, di ba? So ngayon, maging aral na sana sa atin ang nangyari sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at saka ni President Bongbong Marcos. Aral pa rin hanggat maaari ay matuto na po tayo mag-isip, matuto na po tayo maghanap kung sino talaga ang magbibigay ng magandang kinabukasan. Kung sino ba talaga ang hahawak ng timon
para ang bansang Pilipinas ay makatawid sa kahirapan. Inuulit ko, ang 6 na taon na termino ng isang presidente ay napaka-eksi po yan kung tutusin. Buong Pilipinas ang hinahawakan, pagkatapos inuulit ko 6 na taon lang, pagkatapos yung Vice President hindi nagkakanda-sundo, yung mga senador hindi nagkakanda-sundo-sundo dahil sa usapin ng politika, dahil sa usapin ng kampi-kampihan, ay tuluyan na pong bumabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi masama yung bumoto eh. Ang masama, ibinoto na nung hindi ka na mantikaan, ay awayin ninyo. Bakit hindi nyo na lang hintay na patapusin ng 6 na taon? Oh, di ba? 6 na taon lang naman yan eh. Whether we like it or not, darating ang 6 na taon, matatapos ang kanyang termino. Oh, di ba? At least yung vice presidente hindi nagtrabaho, hindi nakatulong, at least hindi naman nakasira. Ngayon hindi eh. Warak sa warak ang labanan eh, di ba? Winawasak ang administrasyong Marcos. Winawasak ang liderato ng Senado. Mabuti na lang yung Kongreso hindi makaya kasi si Meow Meow nagpapasaway. Matatag yung Kongreso dahil sabi nga ni Barsaga, ni Kiko, crocodile farm daw. Ay nako naman, talagang so paulit-ulit natin, yung palaway na politiko, palaway na senador na namimersonal o nangangampi-kampihan, siguro wag na natin iboto. Para maging tahimik naman ang Senado na yan labing ano na nga lang kayo, 14 na nga lang kayo hindi pa kayo nagkakaunawaan. Paano pa yung magkakapit-bahay na puro away? Sasabihin ninyo yung mga kapitbahay, away dito, away doon, bunganga dito, bunganga roon, hamunan dito, hamunan doon. Kayo nga mga professional, kayo mga abogado, kayo mga honorable, kayo ay nagrarambol-rambulan din. So ano ng mukha ng mga lingkod bayan pagdating sa komunidad na kayo nga po dyan talagang para kayo mga asot posa, dapat nandyan din si Meow Meow. Oh, di ba? Ang hirap ng labanan na yan 14 na nga lang, 24 na nga lang kayo, ganun pa nangyayari. Kaya sana, maging aral din dito kay Senate President Peter Alan Cayetano, na kapag sa gipit ng labanan, huwag ka na magsamantala, huwag ka nang maging oportunista sa pagkakataon na palibasa tumama kayo sa bilong, sumubra pa ng isa dahil kay bato-bato, sinamantala mo na ikaw ay maging Senate President. At ang problema po roon, yung isa na tila naguyo, na tila siya po ay nakumbinsi dahil sa pagkakaalam niya na siya magiging Senate President, nagsusupla na. Baka bukas pangalawa, pagbukas ng Senado, baka iwanan ka.
O, di ba? So, doon po sa atin mga kaibigan, tayo naman ay seryoso sa ating pinag-uusapan. Pero ako ay nagbibigay sa inyo ng kaunting kiliti. Dahil tayo po ay nabuboring o tayo ay nabubura. Hindi bang salita ron? Tayo ay nabuburingot na. Dahil sa mga kaganapan, diyan po sa Senado na supposed to be, hindi dapat mangyari yan. Dahil 24 na nangalang kayo, pagkatapos ang pinaggagawa nyo, puro kapalpakan o pagkandawindang-windang, diyan po sa loob ng Senado. Kaya ito pong si Senator Tinke Cayetano, hindi na umubra sa gwapong SILG secretary na ito pong si Jan Beck Remulla. Ano ang sabi ni Jan Beck Remulla? Nawala na ang aming tiwala sa iyo dahil sa gagawan mo kay Bato-Bato. Di ba? Ngayon, hindi mo na kayang dipinsan ng mga tao mo dyan. In short, kaya pag dumating yung warrant of arrest ni Villanueva, dumating ang warrant of arrest kung sakali ni Marcolita, duman sakali ang warrant of arrest ni Bicolano ni Oragon, Ches Escudero, wala nang tiwala sa inyo ang alagad ng batas, yung law enforcement, dahil nga po sa nangyari doon sa kaibigan mong Bato na lang ang natira dyan sa Senado. Wala na po yung tao. Di ba? Yun na nangyari. Kaya nang hinawakin itong si Alan Peter Cayetano ang Senado. Parang inalat talaga sa numerong 13. Di ba? Akala natin swerte ito si Cayetano, no? Dahil siya po ay swerte dahil sa numerong 13, pero pagdating sa dulo tila mamalasin din. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At malapit na po tayo magtatapos sa ating programang Media Patrol. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:16 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, regards ko po kayo. At talaga naman ng buhos ng ulan ay talagang malakas. At yung po mga na-traffic dito po sa Metro Manila going to provinces ay good luck po sa inyong pagsasakay o kaya sa inyong paglalakbay. Mabuti kung kayo po ay nakasakay sa bus, ang inyo pong lingkod ay palagi na lang going to palagi po tayong pumupunta ng probinsya, ang biyahe po umabot ng 3 oras. Ang inyo pong lingkod pag akyat pala ng bus tayo po ay umiidlip na. Di ba? Para pagdating sa bahay, nakatulog ka na. Bago ka dumating sa bahay, nakatulog ka na, nakaidlip ka na, nakapagpahinga pa, aircon pa. Di ba? So, kaya, doon po sa mga umuwi ng probinsya, regards ko po kayo. At ganun din po yung ating mga kaibigan dito po sa Paranaque Net Radio, yung ating po mga kasamahan. And of course, yan po sa City Government of Paranaque, regards po natin, lalong-lalo na po itong ating mga kumpares dyan po sa Public Information Office, sa panguna po ng ating kumpare na si Ramil Obra. And of course, ito po sila John Harold Padilla, Noli Ferrer at iba pang dyan po sa Public Information Office sa pamuno po ng Officer in charge or acting officer in charge na ito pong si Mr. Erelson Kabatbat naman. So regards ko po kayo. At ganun din po, yung po ng ating mga kaibigan dito po sa 16 na barangay, regards ko po kayo. Ganun din po yung ating mga kaibigan dyan po sa Calabarzon, dito po sa Cavite, Laguna at Batangas. Ganun din po dito sa Cabanaba, dito po sa Caloocan, Malabon, Butas at Valenzuela. Regards ko po kayo. So, tayo po ay magtatapos na po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Martes, June 2, 2026. Good luck, Senate President Tinke Alan Peter Cayetano.
Ganon din po doon sa inyong malas na 13. Okay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! Bye-bye! God bless us all! Bye-bye! Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar